Sa akin naman, sa amin sa LTO, Pero malayo dito. yung mga kababayan natin, sana maging responsable tayo. Dati ng pulis kasi. Lalo na sa pagmamaneho. Hindi po hindi natin alam ang batas, ay excuse tayo. Hindi mo po pwede yun. Maging responsable po tayo mamamayan, lalo na kapag tayo po ay maglalabas ng mga hinihingi, lalo na magkakaroon po kasi ng confusion ang tao, lalo na iba yung narrative o iba po yung sinasabi. Kaya po namin ngayong imbita kayo dito para maintindihan ng tao, lalo na lahat ng mga nagmamaneho. Para maintindihan po nila. So, maging responsable tayo. Sa amin po sa LTO, pangatlong buwan ko na po ito sa Sabado, i-reform namin. Nakikita ko, maraming, nung unang pasok ko, may mga problema talagang hindi maiwasan. We have 8,000 employees. So, kung mag-imbestiga kami, talagang i-check namin. So, nakikita ko na nare-reform dahan-dahan ang ahensya. So, sa akin, wala akong tinotolerate na empleyado pag may ginawang masama. Pero, tinatayuan ko ang mga empleyado ko kapag ka naman nasa tama. Kaya tayo, magtulungan tayo, kailangan namin tulong din ng taong bayan para meron ma-reform ang LTO. Hindi ito kayang i-reform ng overnight, hindi ito kayang i-reform ng ilang buwan, 6 months. Kasi buong Pilipinas po ito. May mga nagsasabi na dahil sa sikat, inaasikaso. Hindi po. Kahit ordinaryong mamamayan, inaasikaso po namin. Kaya nabilin ko, kapag po kayo ay may reklamo, pumunta kayo yung mga nasa probinsya sa district office kapag hindi kayo inaksyonan sa regional director. Dito po sa akin, kapag hindi kayo inaksyonan, pumunta kayo sa ASEC office. Lahat po, inaaksyonan ko, lahat tinatagot ko, lahat ng po may reklamo. Kasi ganun po ang importante, kasi ganun po kami nagre-reforma sa aming ahensya. Kasi nasa direktiba din po yan ng ating Pangulo at yung direktiba ni Secretary Giovanni Lopez na i-reforma yung opisina. Sa akin naman nakikita ko, dahan-dahan nag-i-improve at marami pa rin pong matitino. Lahat tayo hindi perfecto. Maraming ahensya ng gobyerno hindi perfecto. Pero meron pa rin mga matitinong tao na nasa loob na nagtutulong para ayusin ang ahensya. Maraming salamat po sa inyo lahat. I would like to open the floor for questions. Yes. Alan Gatos from GMA, Double B. So, ano po ang inisip finding natin yung sa siguro yung dito, yung sa pictures dito sa Skyway Stage 3, maliwan naman po. Pero yung sinabi na nagpunta sila dito sa LTO at katakot na iba't ibang klaseng proseso yung hinihingi nila. Pero based dun sa findings dito, nasunod po ba tama yung proseso, tama yung hinihingi ng mga requirements ng staff po ng LTO para mapasunod o para sumunod dun sa talagang ethics standard ng proseso? Unang-una po kasi, hinanapan talaga ng ORCR kasi wala akong mapakita wala akong mapakita na maayos na papeles. Paano i-claim? Sabi, hindi, may record kayo sa LTO. Wala eh. Wala pa nga kung kasi yung papel from the importer to the distributor, doon pa lang tatakbo ang proseso. Bakit masakali yung sasakyan? Kaya nagre-report po kami ng ORCR. Pangalawa naman po, kagaya ng banggit ko kanina, nag-alisa sa yung 15 days, talaga po yun po yung nasa rules. So 15 days, may mga araw naman na pwede silang pumunta para asikasuhin kagad. So nung pumunta po sila dito, normal kasi yun, diretso sila, nagbayad sila ng fines nila. So nung pagkita sa traffic adjudication, talagang lampas na. Sa 15 days, may 1 month na penalty. So, tama po yung ginawa ng empleyado ng LTO? Yes po. Sa lahat ng Tama po. Second question po, sir. Nabanggit niyo po na dapat ay double reckless yung violation nitong anak ni Mr. Dikin dahil maliban sa ulang ORCR ay yung mismo traffic violation niya na pagpasok sa
double straight line ay ano na yan, considered reckless Ito pong unang violation, reckless. reckless. Yung pong pangalawang violation na reckless, kasi po wala akong paukulang papeles, registration yung sasakyan. Pagka po ang walang registration yung sasakyan natin, bumili tayo, tapos nakalampas na doon, kung may sales invoice, sa akin ito, wala akong sales invoice, reckless din yun. So, pero bibigay ko pa rin po ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Oo naman po, kaya po nag-issue po kami ng subpoena. Sa lahat po ang subpoena po, ang nag-show cause kami sa dealer, kailangan magpaliwanag po ng dealer bakit nasa labas yung sasakyan nila na supposed to be nasa loob lang ng factory o ng dealership habang pinoproseso. Nasa kalye po. Pangalawa, yung enforcer din. Para kailangan din magpaliwanag ng enforcer. Pero gusto ko rin makuha ang pahayag niya. Kasi ito, although nag-initial investigation kami, pero gusto ko makuha yung formal, baka meron pa siya maidagdag. Pumasok, nasa harap niya mismo. Oo. So, last na lang po sa akin na kasi ano po pakiramdam ninyo na after yung investigation, lumabas yung ganitong klase ng mga ebidensya, litrato, sa Skyway, at tama naman pa rin ginawa yung staff po ng LTO. Pero the damage has been done sa LTO. Sa ibayo po ng LTO, katakot-takot na share at pangungutya na ginamit po ng LTO. Dapat po maging responsable vlogger tayo. Marami po mga tayong kababayan na ganyan na nangyayari. Maging responsable tayo. Kailangan magtanong muna o imbisigan kasi mano ba yung following day, klaruhin. Pero kapag kami mali, hindi kami nagtotolerate. Pero kailangan alamin kasi napaka-basic naman. Doon nga sa TOP, basahin mo lang sa babae. You have 5 working days, you have 5 days to submit the contest. So, maging responsable po tayo. Nagkakaroon kasi ng confusion. Yan ang mahirap kasi. Nagkakaroon ng confusion ang taong bayan. Kailangan po, linawin lang din natin. Kami sa gobyerno, pinipilit namin na may ayos ang opisina namin. Salamat po kasi. Ito, magandang umaga po. Nico Bagsik po of EZMM Fashion Control. Just to contextualize lang po, sir, since na-mention nyo nga po na nabigay nyo na ng subpoena itong magkakaroon ng money, pero alam niyo po ba or would you know already kung bakit dinadrive ito yung ano po ni Yun po, sir, ang kailangan namin malaman. Kaya po kami nag-show cause, nag-subpoena sa dealer. Kasi bakit po nasa kalye yung sasakyan na yun? Kasi nga yung pong papeles na hawak niya from the importer to dealer. Hindi po yung dealer to the buyer. Pero would you know po, sir, kung galing ba ng mga couple of digits na bilhin ng sasakyan? Hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam. Okay. Opo. Pero dapat po siguro magpaliwanag ng dealer to kung paano, ng dealer, kung paano nakalabas o paano ginagamit sa kalye itong sasakyan na to na walang kaukulang papel. Kasi sinabi ko nga po, nung nahuli ko noong November, yung Porsche na ginagamit sa test drive sa may Laguna, na walang kaukulang papeles. Kaya ako pong personal nakahuli nun. Yung ilimpound ko po dyan. Mali po yung practice ng mga dealer na gano'n. Delikado po matanggalan ng accreditation nila kapag ganyan po yung ginagawa nila. And then, sir, for timeline purposes lang po. Kasi po, yesterday lang kasi na-post yung Mr. Dickens yung kanyang reklamo yung incident, yung story. Pero kailan po nyo sinend sa kanila yung subpoena po with regards to this incident? Ngayon, kasi nag-start po ako ng investigation this morning, tinapos ko po ito within 4 hours. So, nag-send na rin po ako ng mga subpoena. Kasi malinaw naman po yung details. Kaya lang, iba yung mga naging narrative sa media, naging narrative sa social media. Kaya po, pinapaliwanag namin kung ano po yung totoo. Kaya po, yun lang nakakalapot. And when can we expect po na itong kampo po ng mga Dickens and then yung enforcer and then yung also yung dealer din po ay we hope na makuha namin yung mga sagot nila as soon as possible. January 12, that would be on Monday. Nag-request po kami.
Salamat po. Thank you. Thank you po. Yes, next question, Gerard. Good morning, sir. Natatanong ko lang po yung tungkol dun sa working days and calendar days kasi I think it would really spark outrage among the public. Kasi parang imposible nga naman masettle kung sarado ang opisina or ano. Would there be any moves on part of the LTO to change this directive na calendar days, working days instead of calendar days? Pag-aaralan po natin yan, pero kasi talaga sa rules, hindi ko talaga specify yung working days. So, calendar days talaga. Kahit sa Supreme Court decisions, kailangan civil code, calendar days talaga. So, yun ang ano natin. Pero yung nangyari naman, kung makikita niyo, ang dami pang araw na po pwede kang pumunta. Hindi po Saturday, kasi pumunta sila Saturday. Sir, sorry, clarify ko lang din, yung Saturday po. Saka, madagdag po, sorry sir. Okay, yung Saturday po kasi di ba meron daw mga days na Saturdays pwede mag-transact sa LTO. Ano po yan, yung po yung mga renewal sa mall. Yung mga mall po natin, yung mga DLRO na pwede tayo mag-renew ng mga driver's license natin na nasa mall. Opo. Okay. Next, please. Next question. Madagdag ko lang po, yun ang importansya ng pagiging